Hula ho mga angel! Ito naman po ang inyong lingkod niyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. So ngayon po mga angel ay sana po nasa good mood po kayo ngayon. At magkwekwentuhan naman po tayo ngayon mga angel habang nandito po tayo sa loob ng car. Sa Calgary mga angel, medyo maambon-ambon. Kahapon hindi maganda ang weather kahapon kasi nag-hail ng malakas dito sa bandang north ng Calgary, especially dito sa northwest area. Medyo malalaki po yung mga hail at may mga parts na may mga nasirang car tsaka mga something na mga properties, but ganun talaga ang nangyayari at it's a natural. So hindi natin makontrol yan. So all we have to do is always be prepared. And usually may mga forecast naman yan, may mga weather forecast o yung mga like emergency alert like that from the government para ma-aware tayo. So ganoon talaga, it's a part of life at kailangan natin harapin lahat ng pagsubok sa ating buhay. So ngayon mga angel ay magsishare tayo ng mga bagay na pwedeng makatulong sa atin. Especially po sa mga kababayan natin sa outside Canada, especially sa Pilipinas, and lahat po sa sulok ng mundo. Hula ho mga angel! Ito naman po ang inyong lingkod niyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. So ngayon po mga angel ay sana po nasa good mood po kayo ngayon. At magkwekwentuhan naman po tayo ngayon mga angel habang nandito po tayo sa loob ng car. Sa Calgary mga angel, medyo maambon-ambon. Kahapon hindi maganda ang weather kahapon kasi nag-hail ng malakas dito sa bandang north ng Calgary, especially dito sa northwest area. Medyo malalaki po yung mga hail at may mga parts na may mga nasirang car tsaka mga something na mga properties, but ganun talaga ang nangyayari at it's a natural. So hindi natin makontrol yan. So all we have to do is always be prepared. And usually may mga forecast naman yan, may mga weather forecast o yung mga like emergency alert like that from the government para ma-aware tayo. So ganoon talaga, sa part of life at kailangan natin harapin lahat ng pagsubok sa ating buhay. So ngayon mga angel ay magsishare tayo ng mga bagay na pwedeng makatulong sa atin. Especially po sa mga kababayan natin sa outside Canada, especially sa Pilipinas, and lahat po sa sulok ng mundo. So mga angel ay magsishare tayo para hindi naman puro travel ang pag-uusapan natin. Ay pag-usapan natin mga angel yung mga lugar dito sa Canada na patok or yung maaaring maganda o maganda mag-process ng permanent resident, or yung mga provinces na maganda yung pag-process ng permanent resident. Maaaring easy way, maaaring maganda yung mga mas lower o mas less requirements sa pag-process ng permanent resident. Ito po mga ka-angel ay in general lang, ipapaliwanag ko lang ng mga mabilisan yung mga every provinces. Siguro magkaroon tayo ng mga pagtatalakay sa isang video. Isa-isain natin yan kung ano yung mga provinces na ano yung may offer nila sa pag-process ng permanent resident. So diretsahan na tayo mga ka-angel.
At tulad ng sinabi ko, hindi lang po tayo naglalakwatsa, nag-a-advise, teacher na rin po tayo. Joke lang po. So yun mga Angel, at una sa listahan natin ay masasabi kong yung province ng Ontario. Although alam natin yung Ontario is one of the costliest na mga provinces, but ganun pa man, wag nating importante makapag-process tayo ng permanent resident at mapanatili yung pag-stay natin sa Canada para makapag-work po tayo at ma-avail natin yung mga benefits ng Canada. So yung Ontario mga Angel is the most populous province in Canada. Of course, very popular. So andyan, especially Toronto, and then yung siyempre andyan din yung capital city ng Canada, yung Ottawa. So yung Ontario is nangangailangan po talaga sila ng mga tao, labor force, kasi po malaki yung economy nila, and of course the biggest economy of all the provinces in Canada is almost at papalo siya ng $1 trillion yung economy niya. So is bigger than the economy even twice the size of the Philippines, yung economy po ng Ontario. So alam po natin kasi especially to make it simple, Toronto and some suburbans po doon o mga city, puspusan po ang construction. So nangangailangan po sila ng mga skilled workers sa construction, mga engineers. So yung mga technology companies, and then yung mga headquarters nila doon sila sa Ontario. Nangangailangan sila mga IT, mga web designer. Lahat po yun yung mga malalaki po yung sweldo mga Angel. Kung may background po ko yan sa mga IT, web designer, developer, mga ganyan, try nyo po mag-check sa website ng mga sa Canada website and other job sites dito sa Canada. Of course, di nawawala talaga yung mga about sa medical, yung mga doctor, nurses natin, kasi yung Canada population is growing. Kaya dumadami ang tao, so kailangan din talaga ng mga doktor, mga nurses, mga caregivers, lahat po ng mga medical staff para kailangan nila sa hospital para sa mga growing population. Of course, may mga kung may mga ma-hospital ganyan, kailangan talaga ng mga medical staff, kasi yun yung most populated na province po sa Canada, yung Ontario. Kaya nga po yung program po ng government sa Ontario ay minsan niluluwagan na nila yung mga requirements para mahikayat po lahat na ang gustong mag-apply o magpunta po sa Ontario as a permanent resident, as an immigrant. So yun po sa unang listahan natin, inuna po natin siya dahil malaki ang population ng Ontario. Nangangailangan po sila talaga ng mga tao para sa economy nila at sa labor force po ng province. So at I think when it comes to express entry as well, ay may mga yung CRS na tinatawag mga Angel, yung comprehensive ranking system. So comprehensive ranking system, ayun po yung tawag nila. Kung nag-create ka po ng online profile mo para sa express entry or file mo sa pag-apply ng PR, ilalagay mo yung detail ng profile mo, like yung mga education, yung experience mo, yung age, kung ano yung mga na-achieve mo. So when the government receive your profile, they will review it, and then based sa yung experience, sa age mo, sa kakayahan mo, education, experience, ganyan, bibigyan ka ng CRS score. So kung siyempre, kung marami kang experience, educated ka, talagang yung especially pagka bata-bata ka pa, ay mataas yung bibigay sa yung CRS score. So in that case po, I think in Ontario, if I'm not mistaken, if you got at least a CRS of 400, they will invite you for a provincial application, for like a provincial nominee program, para mag-apply ka sa kanila pag wala ka pa pong invitation from the express entry to apply.
So express entry, mga ka-angel, is the fastest way to process a permanent resident. It takes only around more or less 6 months without any aberya sa mga documents. So yun po. Unang listahan, mga ka-angel, ay Ontario. So, ka-angel, ang ating mababanggit sa pangalawa naman ay siyempre yung pinaka-smallest province ng Canada. Walang iba kundi yung Prince Edward Island. Yung Prince Edward Island, mga ka-angel, ay nasa East Coast. Yun po yung tinatawag nilang one of the member of the Atlantic, yung Atlantic area, yung Prince Edward Island. So since Atlantic is on the east side, kaya tinawag siyang isa sa mga province ng Canada. So yung Prince Edward Island, mga ka-angel, ay maliit lang po yung population niya. Since it's smaller, I think, kung di ako nagkakamali, based sa ating mga na research, ay maybe more or less 200,000 or maybe lesser 200,000 po yung population sa buong province na yon. So alam nyo, mga ka-angel, yung pinaka longest bridge sa Canada na cruising the sea or cruising like the ocean like that sa sea is yung Confederation Bridge na nagdudugtong po sa mainland ng Canada at sa Prince Edward Island. So bago ka makapunta ng Prince Edward Island ay tatawid ka, i-cross mo yung bridge, Confederation Bridge na yon, para makarating mo yung Prince Edward Island. It's tiny po kasi talaga, i-compare mo sa ibang mga provinces. So ang capital niya is yung Charlottetown. So yung Prince Edward Island sa aking pagkakalam ay one of the easiest way na makapag-process po ng permanent resident. Dahil po siguro, una, maliit po yung labor force nila dahil sa population nila, at yung economy ng Prince Edward Island is naggugrupo, mga ka-angel. Isa sa mga top na yung mabilis yung pag-grow ng economy. So in that case, kailangan talaga nila ng tao para sa labor force nila. So kaya yung Prince Edward Island, mga ka-angel, ay talagang isa sa mga top choice kung gusto nyong mas madali kayong makapag-permanent resident dito sa Canada, dahil sa yun na nga, maliit yung population niya. So yun, mga ka-angel, Prince Edward Island. So pupunta po tayo ngayon sa pangatlo naman, mga ka-angel, sa listahan natin ay yung, siyempre, hindi naman po mawawala ang isa sa mga top choice pag nag-retire po kayo. Sa East Coast din po, yun, Nova Scotia, mga ka-angel. Sa aking opinion, hindi pa kami nagpunta doon, mga ka-angel. Maybe soon, gusto ko namin pumunta kasi maganda po yung ambiance, tabi po ng dagat, at maraming mga historical sites doon kung saan isa sa member po yung Nova Scotia kaya nabuo po yung Canada. Isa sa member sa mga original Confederation provinces na nag-create po ng Canada, yung Dominion of Canada, na previous name po ng Canada. So yung Nova Scotia, mga ka-angel, the capital city is Halifax. And may mga pinapanood tayong mga vlogs from in that area. Ay, na-impress ako sa beauty, mga ka-angel, sa lugar. At hindi rin siya ganong kumbaga extreme cold doon sa winter. Parang almost similar doon sa Vancouver, sa British Columbia. So yung Halifax is a big city. Just like Calgary, but smaller lang yung area niya, but it's a major city siya. Maganda yung view niya, mga niya, seafront, parang Vancouver po yung style nung Halifax. And other than that, andyan po yung, alam niyo, mga ka-angel, yung isang city rin doon, yung kung saan pinaprocess yung mga Canadian citizenship at the permanent resident, doon po sa isang city sa north, sa Nova Scotia din. So yun, mga ka-angel, yung Nova Scotia, dahil of course maliit lang din po yung area niya, maliit din po yung population, kaya at
nangangailangan din sila ng labor force kasi nag-grow din po yung economy ng Nova Scotia. Isa sa mga top choice din po ng mga nagre-retire kasi yung ambience niya maganda, mga ka-Angel. At yun na nga, away from the hustle bustle ng isang malaking city like Toronto, ganyan na kumbaga kung gusto mong medyo tahimik, hindi sa medyo busy, yun yung pinakamalapit from Ontario area is yung mga Nova Scotia area na yan. So yung Nova Scotia ay meron silang mga program din sa provincial nominee program at yun yung kumbaga meron din silang mga CRS scores kung may mga maka-achieve ka ng score na ganun ay inonominate ka rin ulit sa PNP, sa provincial nominee program nila. Pagka na-meet mo, kung may mataas kang kung may score kang requirement, at least minimum requirement nila. So yung mga Angel, sa pangatlo nating listahan ay Nova Scotia. So pupunta pa tayo sa pang-apat, mga Angel, ay siyempre. So pang-apat pala, mga Angel, ay siyempre hindi naman mawawala dyan yung katabi natin, Saskatchewan, mga Angel. So Saskatchewan, mga Angel, is a member of the Prairie Provinces at ang capital city is Regina, but the biggest city is Saskatoon. Napuntaan na natin yan, mga Angel, kaso hindi pa tayo nagbibideo kasi kaya hindi natin may i-upload sa YouTube natin. Maybe sa other time babalikan natin yan at may ipakita natin yung itsura ng two major cities niya, yung Regina at saka yung Saskatoon. So yung Saskatchewan, mga Angel, ay nag-grow din yung economy. Nangangailangan din sila ng labor force, mga trabahador. At compare po sa Alberta, yung population niya is mababa lang din po. Kaya kailangan talaga nila ng tao at least 1 year work full time ka sa isang company, and then you're entitled for application for the provincial nominee program. At mas lalo na po at kung meron kang post-secondary education. Post-secondary education ay yung college, mga Angel, either college, university, trade, like technical schools like that. Those are the post-secondary education. Pag meron po kayo yan na nag-gain nyo po dito sa Canada, ay may have a big chance na makapag-apply po kayo ng PR po sa Saskatchewan. So at yung doon sa mga Angel, nakalimutan ko yung doon sa pagka po i-nominate po din po kayo ng Nova Scotia for nomination. Pag nominate po kayo, makagain din po kayo ng scores ng 600 sa CRS, yung comprehensive ranking system. Pagka may profile po kayo sa express entry, nag-apply ko ng express entry, makakagain din po kayo ng 600 points pag doon sa Nova Scotia kung na-nominate din po kayo. So additional po doon sa Nova Scotia. So yun, going back po sa Saskatchewan, so meron silang kumbaga sa express entry din ng at saka yung sa parang yung international yung mini program nila na almost similar po yung pattern sa every provinces, but magkakaroon lang po ng mga additional dagdag sa every provinces kung may dinagdag o binawasan nila yung mga requirements. So but yung kumbaga sistema is almost similar sila. Yun na nga, may pagkakaiba lang sa mga kung may sa requirements nila. So yun, mga ka-Angel, Saskatchewan, you can try their website. Hindi natin ma-elaborate lahat ng mga details sa lahat ng mga province dahil tulad po ng sinabi ko, pagka gagawa tayo ng video na isa-isahin natin, papaliwanag natin lahat yan, ay aabot pa tayo ng isang oras mahigit, ay baka po sa sinaan natin ma-upload na ito. Ay mas maganda po kung mga 30-40 minutes tayo para hindi masyadong mahaba.
sa pag in-upload natin. So in general lang po to para magkaroon kayo ng idea at para ma-search po ninyo sa internet yung mga details. So ulitin ko po, Ontario, yung Prince Edward Island, Nova Scotia, and Saskatchewan. So punta na po tayo sa panglima mga angel. Siyempre, last but not the least ay kung saan po tayo nakatira mga angel, sa Alberta. So yung Alberta mga angel ay pagka may express entry profile po kayo, tapos nakagain po kayo ng, binigyan kayo ng government ng 300 comprehensive ranking system, at least 300 points, ay yung Alberta ay maaari po kayong i-invite to apply for a provincial nominee program. Yung isa, kumbaga, iba kasi yung express entry, yun yung mabilisan na within more or less 6 months. Yung provincial nominee program, mas mabagal siya, but mas secure sa masasabi ko, dahil hindi yung mga scores o yung mga level po na mga yung mga kumbaga rate is mas lower compare po sa express entry. Kaya mas kung medyo nag-aalangan tayo sa express entry, dito tayo sa provincial nominee program. So yun mga angel, yun nga, yung pagka may points ka, pwede kang invite po ng Alberta for provincial nomination. And of course, isa pong dahilan din po, of course, na medyo hot yung Alberta ngayon is yung cost of living, yung job opportunities, and of course yung taxes. At saka siyempre maganda naman po talaga mga job opportunities, especially po sa mga oil industry dito sa, dito sa Alberta. Kaya medyo hot yung Alberta. And tsaka at least 1 year ka mag-work nasa full time sa isang work mo dito sa Canada, dito sa Alberta, para makapag-apply ka for yung mag-apply ka ng sa provincial nominee program. Magawa ka ng application mo for nomination. So yun mga angel, at in general lang po ito. Yun yung Ontario, Prince Edward Island, Nova Scotia, Saskatchewan, at saka Alberta. At additional po mga angel, sa mga international students ay yes, yung based sa aking mga naririnig at ng mga nababasa, yung pagdating po naman sa mga international student ay yung mga student talaga is yung Manitoba mga angel. Kasi yung isa sa mga easiest na makapag-PR is yung Manitoba. Bakit? Kasi yung Manitoba mga angel ay meron silang kumbaga program na parang dedicated po sa mga international na student. So parang international education stream yata ang tawag doon mga angel. So that is specifically designed para sa mga sa mga international student na even nag-aral sa ibang bansa, para kumbaga binibigyan nila ng parang specialty ng ganun. At usually pagka po nagkaroon kayo ng profile at mag-apply kayo sa nila, sa permanent resident sa website nila, ay maaaring malaki ang chances nyo na mapadalang kayo ng invitation for permanent residency. So aside from that is mababa po yung cost of living sa Manitoba, at mas lower po siya sa Alberta. Yan po yung big city niya, yan yung Winnipeg. So ito na nga sinasabi ko mga angel, ay i-try nyo pong i-search yan. So every province website or Canada website, andun po lahat ng details. Ito binigay ko lang po ng mga idea kung saan yung mga patok ngayon na nakikita natin na malaki yung chance na permanent resident. Although lahat naman po ng province ay
may mga program talaga sa permanent resident. Doon sa Quebec mga ka-angel, yung pinaka-special talaga na probinsya ng Canada, meron silang sarili na sistema, but almost similar lang din yung sistema, but may mga dinagdag silang sistema na mga requirements. So lahat po yan is okay. Like I said mga ka-angel, kung saan po tayo at makakakuha ng permanent resident, doon po tayo. Then after getting the permanent resident, you are free na mag-move kung saan po yung gusto niya ng manirahan at makapagtrabaho. Tulad po ng sinabi ko mga ka-angel, ay wag natin sayangin yung chance, yung pagkakataon, pagka napadpad tayo sa Canada, nakatapak na tayo dito, gawin nyo lahat ng paraan para ma-permanent resident kayo. Huwag po tayong magreklamo kung ano yung trabahong madatnan natin dito, as long as nakakaraos tayo, nakakapagpadala tayo sa pamilya natin sa Pilipinas. Importante, i-process muna natin. Pagka na-process na, that's it. Malaya ka na makapaghanap in the future. Hindi naman agad-agad kung mga ka-angel na PR ka na, alis ka na. So ibig kong sabihin, after that makapag okay na lahat, then makapag-apply ka na ng ibang trabaho sa other provinces. If you want to go back to Alberta, then you can go back to Alberta pagka nakuha mo na yung permanent resident. Kumbaga diskarte lang, lahat ng paraan para ma-PR lang. So tulad ng sinabi ko mga ka-angel, nung pumunta rin tayo dito, hindi rin tayo masaya sa naging trabaho natin noong una, dahil natin linya yung ganun. Pero sinabi ko sa sarili natin, hindi tayo pwedeng magreklamo at mag-give up agad. Nandito na ako, bakit ba ako uuwi? So i-process natin ang permanent resident, then after getting the permanent resident, apply ka na ng ibang trabaho kung sa ibang province din. It's up to you kung saan mo gusto sa Canada. So yung mga ka-angel, para open-minded tayo at positive always. Mahirap, walang trabahong madali, basta positive, keep the faith, pray to God. At tulad nga sa sinasabi ko, kailangan lang nating madiskarte, kailangan mag-isip tayo, open-minded, at always think positive para ma-outcome lahat ng trials, lahat ng struggle. Kayang-kaya natin yan mga ka-angel. So ito lang masasabi ko mga ka-angel, pag nandito na kayo sa Canada, huwag yung sayangin yung chance na nandito kayo, nabigyan kayo ng opportunity na nandito kayo sa Canada, kasi maaaring mabago ang buhay mo, or yung ito na yung way para mahon ka naman. Hindi naman yung mayaman ka na, at least makahon ka lang sa buhay mga ka-angel. Hindi nagtatulad sa akin, di ako nag-angat na magiging milyonaryo ako. At least nakakaraos tayo, masaya tayo sa Canada, nakagawa natin ang gusto natin, okay na yun. At mabigyan natin ng magandang future yung mga chikiting natin, okay na yun mga ka-angel. Importante mga chikiting, nakakaraos tayo, that's it. Kung mabigyan tayo ng extra money or mas maginhawang buhay, that's a bonus na lang mga ka-angel. Kaya importante, healthy, nakakaraos tayo, ay yung mga chikiting, maganda yung future nila. So yun lang mga ka-angel, lagi may babahagi ngayon, at sana nakapagbigay ako ng inspirasyon at encouragement, especially po sa mga kababayan nating nalulungkot, nag-i-struggle dito sa Canada. Tulad ng sinabi ko, huwag kayong give up mga ka-angel. Humingi lang kayo ng tulong sa Panginoon, bibigyan kayo ng kaliwanagan ng ating Panginoon. Okay mga ka-angel? At sana ingat kayo lagi. Always pray to God, it works. At makita-kita tayo ulit sa sunod na video natin. Mga ganitong talastasan lang, pero ang aking hangarin lang ay makapagbigay ng inspirasyon at encouragement sa inyo lahat, at magkaroon ng mga ideya kung ano yung mga gagawin natin sa buhay, especially pag nandito sa Canada. Yung mga kababayan natin sa Pilipinas, try nyo po mag-apply sa Canada. Marami pong website, marami pong job sites. Marunong lang kayong find time na mag-search po sa internet. Okay mga ka-angel, hanggang sa sunod na video natin, at ito po ang inyong lingkod, yung katropa at kalakwatsa, Kuya JJ.
Hanggang sa muli at may God bless you always po mga ka-angel. Maraming salamat po.